ng isang buwan lang, paano ako makakuha ng lisensya sa Pilipinas? Ako po ay may lisensya dati, mayroon din akong professional na lisensya dati bago ko man ako mag-abroad. Sabi nga nila dito sa Saudi Arabia, yung mga utak ng Arabo maliliit, mga hindi ginagamit, mga hindi gasgas. Pero sa totoo lang, yung batas nila, yun yung batas na mas makatao. Kasi ako po dito sa Saudi Arabia, 21 years na ako dito, ako po nagmamaneho ng walang lisensya. Pero minsan hindi na-impound yung sasakyan, hindi ako nakulong. Dahil meron silang konsiderasyon sa akin bilang isang mekaniko. Na masakit mang isipin, na sa sarili kong bansa sa Pilipinas, ako na-discriminate ng ganun. Bakit dito sa Saudi Arabia, meron ang mga tao dito na may konsiderasyon sila sa katulad ko. Pero sa Pilipinas mo gawin yun, magmaneho ka ng walang lisensya, impound yung sasakyan. Walang mekaniko, walang ano-ano, walang OFW. Wala silang konsiderasyon sa Pilipinas. Pero ako meron lang isang katanungan sa mga namumuno at gumagawa ng batas. Yung po bang lisensya ay kayang iligtas ang buhay ng tao? Kung ang pag-uusapan ay buhay at kaligtasan, kaya bang iligtas ng kapirasong card na yun yung buhay ng tao? Pero yung pong kalamang ko bilang isang mekaniko na magmamaneho ng sasakyan, yun ay may kakayahang magligtas ng pasahero ko, ng buhay ko, higit sa lisensya. Yun yung katotohanan. Kaya dito sa Saudi Arabia ay meron silang konsiderasyon. Pag nakikita nila na yung aking residential ID ay mekaniko, pinapalampasan nila ako. 21 years ako dito pero wala po akong lisensya na ako pinagmamaneho. Ayan, kung makikita nyo, nasa kalsada ako ngayon, araw-araw halos. Hindi naman po ako tutol sa pagkuha ng lisensya. Alam ko, dapat talaga sa Pilipinas may lisensya. Ang gusto ko lang po mangyari, katulad dito sa Saudi, pagka mekaniko ka, hindi ka na nadaan ng schooling, hindi ka na nadaan ng basta diretso ka na mag-i-exam. Tapos yun, issue ka ng lisensya. So kung hindi sana ang gusto mangyari pagkat sa Pilipinas, pagka nalaman mo na pag nagsubiti ako ng na ako isang tunay na professional na mekaniko, sana naman wala na yung student permit. Bakit kailangan mag-student? Katulad ko, ako 45 years old na ako, isa akong professional na mekaniko, tapos student permit. Parang napaka-awkward naman, parang kumbaga sa isang matinong pag-iisip, mekaniko, dadaan pa ako ng student permit, dadaan pa ako ng driving lesson para lang kumuha ng lisensya. Sana pag-isipan nyo na mabuti. Wala akong mekaniko na hindi marunong mag-drive. Kaya nga kayo mga mekaniko, kahit pa kayo mga mambabatas, kahit pa kayo mga pagpupunta kayo ng kasa, pupunta kayo na iabot nyo yung susi, pag-test drive ng sasakyan namin. Kasi kami mga mekaniko, pag upo pala namin ng sasakyan, alam namin kung may sira o wala. So kaya sinasabi ko, kung pag-uusapan ng buhay at kaligtasan, mas meron kaming kakayahang mga mekaniko na magligtas ang buhay. Hindi kayang iligtas ang lisensya yung buhay ng tao. Hindi po ako against sa lisensya. Ang sa akin lang po, gusto kong padali naman yun naman. Lalo na mekaniko nga. Mekaniko ko ng lisensya. Pwede naman wala na yung mga student permit na yan. Wala na rin yung test drive na yan. Diretso na exam, medical. Yun yung importante, medical, exam. Tapos yun na dapat kung mekaniko ang iyong profesyon. Yun lang pong gusto kong mangyari sana. Ewan ko kung tama yung iniisip ko, pero para sa akin yun yung yun. Kasi dito sa Saudi Arabia ganun wala pa akong lisensya dito, pero may konsiderasyon sila. Madalas ako mahuli sa checkpoint, madalas ako traffic stop, pero never akong nakulong o na-impound yung sasakyan. Kaya ulitin ko sana i-share nyo to para makarating sa mga mas kinauukulan na pagka ang profession na yung mekaniko, technician ng sasakyan, sana naman ay mas madali nila pagkuha ng lisensya. Pwede naman yung medical kaagad, medical, tapos exam, yun, diretso na.